Magandang araw, mga mag-aaral. Ngayon ay tatalakayin natin ang isa sa mga pinakakahanga-hangang bahagi ng ating panitikan noong panahon ng mga katutubo, ang palaisipan. Layunin. Natutukoy ang iba't ibang uri ng palaisipan sa karunungang bayan. Naiisa-isa ang mga unahing katangian ng isang palaisipan. Ang palaisipan ay isang anyo ng karunungang bayan na nagpapatalas ng isipan. Ito ay mga tanong o pangungusap na may nakatagong kahulugan na kailangang lutasin o hulaan. Ginagamit ito ng ating mga ninuno bilang libangan at bilang pagsasanay ng katalinuhan. May iba't ibang uri ng palaisipan sa ating karunungang bayan. Ilan sa mga ito ay Number 1. Bugtong. Isang uri ng palaisipan na inihahayag sa anyong patula. Halimbawa, hindi tao, hindi hayop, nagsusuot ng sombrero. Sagot, kabute. Number 2. Pahulan. Isang uri ng tanong na kailangang hulaan ang sagot batay sa mga palatandaan o clue. Number 3. Sukat-sukat. Palaisipan na may kinalaman sa pagsukat o pagtatantiya, kadalasan ay may kasamang tanong sa matematika. Mga katangian ng palaisipan. Ano-ano nga ba ang mga pangunahing katangian ng palaisipan? Number 1. Nagpapatalas ng isipan. Hinahamon nito ang katalinuhan at kakayahan nating mag-isip. Number 2. May natatagong sagot. Hindi agad-agad nahuhulaan ang sagot, kaya't kailangang pag-isipan. Number 3. Karaniwang maikli. Madalas, ito ay binubuo lamang ng isa o dalawang pangungusap. Number 4. Ginagamit sa paglilibang noon, ito ay ginagamit ng ating mga ninuno bilang pampalipas oras o paligsahan ng talino. Halimbawa ng palaisipan, narito ang isang halimbawa ng palaisipan. May bintana, walang bubong, may pinto, walang dingding. Ano ito? Sagot? Sobre, pagsasanay. Subukan natin. Sagutin ang palaisipan na ito. Butot, balat, lumilipad. Ano ang sagot? Ngayon, natutunan natin ang iba't ibang uri ng palaisipan at ang mga katangian nito. Tandaan, ang palaisipan ay hindi lang libangan, kundi paraan din ng pagpapatalas ng isipan. Hanggang sa susunod nating aralin. Paalam.